Masayang balikan ng nakaraan. Kung sa kasalukuyan ay tila ba kahapon lang ang pag-iibig ang nagsimula sa mga ngiti hanggang sa mga nakaw na sandali. Ang sarap magmahal, lalo na kung pinili mo ang maging masaya. At wala nang masihigit pa kung pinili ka ng taong pinili ng puso mo patungo sa pagtupad ng mga pangarap nyo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kahit di magkamukha si Axel at ang kuya niya, di maitatanggi na magkapatid sila. Grabe yung nakita ko. Kurt, ang laki no? Oo nga kuya. At eto, itinago na niya ulit tapos kinuha na niya yung kape sa akin. Grabe naman tong kuya ni Axel. Hindi na nahiya. Tapos ito, naupo siya sa buhangin. Kaya ito, naupo din ako habang nahigop ng kape. Sakto talaga yung kape sa bukang liwayway. Tapos, napakalamig pa ng simoy ng hangin. Pinagmamasdan ko nga lang ang dalampasigan. Grabe, ang ganda talaga dito. Tapos yung kuya ni Axel, eto, madalas na nakangiti lang. Mas pogi kay Axel ang kuya niya. Mas matangkad pa. Si Axel kasi bansot. Kurt, okay ka lang? May dumi ba ako sa mukha? Kanina ko pang napapansin na nakatitig ka sa akin. Kasi kuya, nagtataka lang ako kung bakit hindi kayo magkamukha ni Axel. Kurt, ang kamukha ni Axel ay si Lolo. Natatandaan ko pa nga nung nabubuhay ang lolo namin. Si Axel ang paborito niya kasi magkamukha daw sila nung kabataan niya. Kaya pala. Pero, kuya, bakit bansot si Axel? Ikaw, matangkad. Ewan ko doon, Kurt. Siguro, totoo, na kapag di ka tumatalon tuwing bagong taon, di ka tatangkad. Lagi kasing nagkukulong sa kwarto si Axel kapag hating gabi na ng bagong taon. Sa halip na magpaputok at magtorotot, ayun, nasa kwarto. Okay. Pero kuya, salamat sa kape Walang anuman, Kurt. Kapag gusto mo pa, magsabi ka lang. Sige kuya. Uwi ka ako. Tapos ito, habang nahigop ako ng kape, bigla na lang humangin ng malakas. Tapos ito, napapikit na lang talaga ang mga mata ko. Kasi naman, napuwing ako. Kurt, okay ka lang? Oo kuya. Kaso yung mata ko, napuwing ata, ang sakit. Teka, hihipan ko. Wika ng kuya ni Axel. Kaya ito, lumapit siya tapos ito, hinawakan niya yung ulo ko. Tapos sabi niya, ibukan ko daw yung mga mata ko at hihipan daw niya. Kaya ginawa ko. At ito, nung mahipan niya, okay na ulit. Naluha talaga ako. Ang sakit
Kuya, anong ginagawa mo kay Kurt? Napalingon ako bigla sa likod ko tapos ito, nakita ko si Axel. Tapos para siyang galit. Oh, bunso, gising ka na pala. Si Kurt kasi napuwing. Inipan ko lang yung mata niya. Axel, buti gising ka na. Kuya, salamat ah. Sige po, maglalakad-lakad muna kami ni Axel. Kaya ito, nilapitan ko na kaagad si Axel. Parang mainit ang ulo niya. Bakit kaya? At yung kuya niya, ayun, umalis na din. Bumalik na sa bahay nila. Kaya lang, bakit ganito si Axel? Di nagsasalita. Naglalakad kami pero parang bad trip siya. Di nga siya natingin sa akin. Bakit kaya? Uy, Axel, okay ka lang? Ang ganda ng umaga oh. Ngiti ka naman dyan. Yung may kagat-labi. Kaso di talaga ako pinapansin ni Axel. Parang wala siya naririnig. Tapos naglalakad lang kami dito sa tabing dagat. Ang boring tuloy. Axel, wala ka yata sa mood ah. May problema ba? Wika ako tapos ito. Tumingin siya sa akin na parang galit. Naguguluhan tuloy ako. Axel, may nagawa ba ako masama? Kung meron man, sabihin mo. Hindi yung ganyan ka sa akin. Hindi ka nagsasalita tapos ang sungit mo pa. Ewan ko sa'yo, Kurt. Magsama na lang kayo ni Kuya. Hala, selos ka ba, Axel? Okay, sabi mo eh. Wika ako tapos ito. Tumigil ako sa paglalakad kasi uuwi na ako sa bahay nila. Kaya ito, nung magsimula na ako maglakad pabalik, alam kong pipigilan ako ni Axel. Kaya lang nung lumingon ako, nakita ko siya nakaupo sa buhangin. Tapos nakayuko na tila ba itinatago ang mukha niya. Kaya ito, bumalik ako kaagad. Kasi naman si Axel, naninibago ako. Hindi naman siya ganito eh. Axel, tara na. Kaysa nag-iinarte ka dyan. Dali na. Tumayo ka na. Kaya lang, di nasagot si Axel. Ay naku, ano bang problema niya? Kaya ito, naupo na lang din ako sa tabi niya. Tapos, nanahimik na lang din ako. At kasabay ng bawat paglipas ng mga oras, di talaga siya nagsasalita. At ang tanging maririnig mo ay ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan. At sa paglipas pa ng ilang mga sandali, sorry Kurt, hindi ko sinasadya. Wika ni Axel. Naguguluhan ako. Ha? Ang alin, Axel? Yung ginawa ko, Kurt. Sorry. Papatawad mo ba ako? Axel, ano ka ba? Wala ka namang ginagawang masama. Bakit ka ba nagsasorry? Wala. Kalimutan mo na yun, Kurt. Kamusta pala kayo ni Kuya? Mabait naman ng kuya mo, Axel. Dinalhan pa nga ako ng kape. Tapos kanina, umangin ng malakas. Napuwing ako. Kaya ayun, hinipan niya yung mata ko. Tapos eto, ngumiti na si Axel. At habang nasa tabing dagat kami, yung kamay ko, kinuha na naman niya.
Axel, ano ba? Baka may makakita sa atin dito. Kurt, doon tayo sa dagat. Walang makakakita. Kaya do, hinilan niya ako sa dagat. Natatakot tuloy ako. Axel, baka malunod ako. Hindi ka malulunod, Kurt. Sasagipin kita. Kahit anong mangyari. Ay nako, si Axel. Kaya to, nakahawak lang ako sa, alam nyo na habang nasa dagat kami. Pero bakit kaya siya nag-iinarte kanina? Para kasing galit siya. Pero kung ano man ang dahilan, itatanong ko na lang siguro sa kanya. Para mawala na sa isipan ko ang dahilan ng galit niyang di ko alam kung saan nagmula.